Ayan. So, continuation again, feel ko ito naman na yung last video. Ayan, so eto again, kapag acknowledge, kailangan niyong i-check ulit yung invoice and then please take the necessary action. Follow niyo kung ano yung guidance from Jordy or Olivier. If vague yung instruction or hindi talaga clear kung paano niyo i-resolve, please tag them as well, 'di ba? Tanungin niyo na lang din sila paano ba yun talaga. Now, for example, tapos yun na, convert na, for example, or binalik ba kay client, you have to provide an update. Completed done. Ganun lang din naman ako. Chine-check ko, completed done. Para nakikita rin ni Oliver tsaka ni Jordan. Tapos yun talaga. Okay? This ensures timely resolution, proper follow-through, and clear ownership of client-related updates. So, yun yung purpose nun. And then number 9, ito na ba yung last natin? Ayan, and then this is the last guideline of this SOP for compliance and accountability warning level. So, indicate ko lang din kung ano yung magiging process natin, escalation process. Now, for example, failure to comply with any of the guidelines outlined in this SOP, including but not limited to. So, for example, hindi nyo nasunod, let's say, hindi kayo nag-follow ng assigned venues, hindi kayo nag-acknowledge, failure to update, eto mga 'tong naka-list na 'to. Eto mahigpit ako dito, lalo dito sa cherry picking, ignoring priority order, 'yan, and failure to update the tracker accurately, maghihigpit ako diyan, ha, will be subject to the following escalation process. So ito kasi yung wala tayong guideline pagdating sa ganito. Okay, so for first instance, let's say for example, napansin ko nag-cherry pick ka. You will be expected na may receive kayong either puwede akong mag-call sa inyo to ask din bakit niyo ginawa yon or bakit ko may or bakit may napansin kami for example na gano'ng behavior or hindi niyo na-follow yung eto for example, nag-cherry pick kayo, it's either usually mag-a-ask ako sa inyo via PM, ask ko yung reason, ito yung mga screenshot for example, for documentation purposes din bakit napansin ko itong timeline na 'to is naka-check-in ka, inassign ko 'to rin, pasok siya, pero bakit mas inuna mo itong venue na 'to at hindi mo tinapos 'to? Okay, so yung coaching na yon verbal warning lang din yon. Puwede mag-send ako ng message and please make sure lang din 'pag nag-send ako, you have to indicate din yung pinaka-reason. Okay, so it's either sa Slack ako magse-send or sa Messenger, pero most likely sa Slack ako para ma-document din lahat, okey? Now for example, second instance talaga, this will be based on severity. So I will be issuing a written warning and it will depend sa impact tsaka severity of non-compliance. Minor lapses, syempre weigh-in ko rin din talaga with Olivier's guidance din. And for example, minor lapses. Let's say for example lang, no, hindi mo lang na-acknowledge lang din talaga, pero you were still able to complete yung assigned work. Hindi yun naman tayo magja-jump na mag-written warning ako, hindi naman yon, 'di ba? It's either sa verbal warning lang ako at magme-message na pansin ko hindi hindi 'to updated, bakit? So yung mga yon. Okay. Now for example, repeated minor offenses na, let's say, nakita ko naging behavior mo na talaga na let's say, hindi mo ina-update talaga si tracker, naging behavior na siya, puwede na akong mag-issue rin ng written warning. So depende siya sa bigat din ng impact din nung non-compliance mo, okey? Lalo na 'pag halimbawa cherry pick talaga, kasi gusto mong makarami ng mga invoices at ma-skip mo yung mga long invoices. 'Di ba? Halimbawang okey nung first instance na warning-an na kita, but for example repeated halimbawang nakatatlo ka na or dalawang cherry pick ka na, okey, so written warning na yon, okey. Now for example halimbawang talagang hindi na talaga ma-correct yung behavior. Let's say iba-iba na yung naging instances, halos sa lahat na ginawa mo dito, inignore mo yung priority order, nag-skip ka, nag-work ka ng ibang venues at hindi mo ma-justify yung reason bakit mo ginagawa yon.
sorry to say but kailangan ko na siyang i-forward kay Oliver para sa decision din. I will escalate it to Oliver na rin. Okay, which will lead to further disciplinary action depending on the situation pa rin. Ayan. So this one, eto medyo, ayan, so the goal of this process is to ensure accountability while maintaining fairness and considering both behavior and operational impact. Okay. So yon, tawag dito, if ever na lang din na meron kayong question dito, about sa mga guidelines na naka-indicate dito sa ating SOP, please let me know kung ayaw nyo sa via GC, ping nyo na lang din ako sa Slack or sa mismong Messenger. Okay, yun. Yun na lang din and tawag dito, may nakalimutan pa ba akong i-FYI sa inyo? Ito, siguro, tawag dito, siguro dito na lang din, for example, advice ko na lang din, naglagay na lang din ako additional column na lang din or table for example na mayroon kayong scheduled PTO approved, dapat approve ni Olivier, manager's approval. 1 week ahead din, somehow pagka-approve din, i-FYI nyo ako. And then, indicate nyo yung name nyo, scheduled PTO for example, remarks, let's say proof or whatsoever. Let's say kasi 'di ba yung mga instances na puwedeng i-offset natin. Let's say ako 'di papasok today, then I will be working on Saturday na lang, remarks niyo. Para at least I can somehow plan ahead din yung magiging venue assignment natin, yung coverage din. Okay. So, yun lang. If ever na may question kayo, again, dun sa guidelines, please let me know. Yan. Yun lang. And expect ko na lang din na acknowledge niyo na lang din once na nabasa niyo yung guideline, yung SOP at napanood niyo rin 'tong session na 'to. Yun lang, thank you.